Ang mga tapat na mananampalataya at martir ng Diyos ay nakaranas ng mga matitinding pag-uusig sa mga nakaraan at ang kasaysayan ay mauulit muli. Ang mundong ito ay makakaranas ng matinding pag-uusig bago bumalik si Jesus. Ano ang kinakatawanan ng dalawang mga saksi at ng pulang kabayo sa mga aklat ng Apokalipsis? Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa VTD Media Ministry. Maaari po bang pakilike, pakisubscribe at pakishare ang bidyong ito sa lahat. Kaibigan, ang pagtatanghal natin ngayon ay tungkol sa napipintong matinding pag-uusig na parating. Pagkatapos ng 6,000 taon mula sa pagiging pinuno ng mga anghel ng Diyos, ang utak sa likod ng gawain ng panlilinlang at paninira, ngayon narito na itong dragon na si Satanas, na kung saan ang kanyang puot ay ipaparana sa hindi mapapabilang sa mga ngako ng katapatan sa unang hayop ng Apokalipsis 13, ang sistema ng kapapahan na siyang Antikristo. At sa lalong madaling panahon sa darating ng mga araw na kung saan ang tunay na pagsamba ay magiging isang krimen. Ang pagsupil sa mga banal na kasulatan sa panahon ng Papal Supremacy ay inihula sa pamamagitan ng mga propeta, at ang tagapagpahayag ay kanyang itinuturo ang kakilakilabot na mga resulta nito, lalo na sa bansang Pransya, mula sa paghahari ng tao ng kasalanan na siya ang sistema ng kapapahan. Tingnan natin ngayon ang pag-uusig na nangyayari sa nakaraan sa dalawang mga saksi. Nang si Juan ay itinapon sa napakalungkot na isla ng Patmos, ibinigay sa kanya ang pangitain tungkol sa 1,260 taon, na kung saan ay pinahintulutan ang kapangyarihan ng kapapahan na yurakan ang salita ng Diyos at apihin ang kanyang bayan ayon sa Apokalipsis 11 talatang 3. At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi, at sila'y magsisipaghula ng 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Ito ang kahangahangang propesiya ng 1,260 araw na tinatawag din bilang mga panahon ng panahon at kalahati ng panahon at 42 buwan. Sa propesiya, ang isang araw ay kumakatawan sa isang taon ayon sa Biblia, mga Bilang Kabanata 14 talatang 34 at Ezekiel Kabanata 4 at talatang 6. Kaya sa panahon ng Hebreo, ang isang taon ay 360 araw, kung kaya ibinilang ito na 360 plus 180 plus 720 ay katumbas ng 1,260. Kaya ang 42 buwan ay katumbas ng 1,260 araw na inihula o kaya'y 1,260 na literal na taon. Ngayon, sino naman itong dalawang saksi? Ano ba ang nangyari sa loob ng 1,260 taon na ito ay kilala rin bilang panahon ng kadiliman? Apokalipsis 11 talatang 4 at 5, ito ay ang dalawang puno ng ulibo at ang dalawang mga kandelero na nakatayo sa harap ng Diyos ng lupa. At kung sino mang taong sila ay sasaktan, ang apoy ay lumabas sa kanilang bibig na upang lamunin ang kanilang mga kaaway. Kung gugustuhin ng sinuman na sila ay saktan, sa ganitong paraan sila ay pinatay. Ang mga ito'y may kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang pagpapahayag ng propesiya, at may kapangyarihan sila sa mga tubig na gawing dugo at pahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang naisin. May mga taong nag-isip na ang dalawang saksing ito ay si Moises at si Elijah na bumalik sa lupa sa katapusan ng panahon. Dahil sa talatang
6 na sinasabi ng mga ito ay may kapangyarihang isara ang langit na ito ay nangyari sa panahon ni Elias at may kapangyarihan din na ganitong nagawing dugo ang tubig na nangyari sa mga panahon ni Moises. Ngunit alam nating hindi ito dalawang literal na tao dahil walang taong mabubuhay sa planetang ito na humihinga ng apoy sa mga huling araw. Kung ganoon, sino itong dalawang saksi? Iwanan muna natin ang mga aklat ng Apokalipsis at balikan natin ang lumang tipan sa mga aklat ni Zacarias. Sa Zacarias Kabanata 4, talatang 2 hanggang 6, sa magkabila nito ay may puno ng ulibo. Sagot ko naman sa kanya, itinanong ko sa anghel, ano po ang kahulugan nito, Panginoon? Sagot ng anghel na aking kausap, ito ang salita ng Diyos. Sinasabi sa talatang 6 na ito ay ang salita ng Panginoon. Kaya sino ang dalawang saksi? Ang dalawang saksi ay ang salita ng Diyos, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ano naman ang tinutukoy ng Biblia na ibinigay ang kapangyarihan sa nakasakay sa kanyang kabayo na upang kumuha ng kapayapaan sa lupa? Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Awit 119, talatang 105. Ang dalawang saksi ay kumakatawan sa mga kasulatan ng luma at bagong tipan na parihong mahalagang patutuos sa pinagmulan at pagpapatuloy ng mga kautusan ng Diyos at kapwaring mga saksi para sa plano ng kaligtasan na kanilang inihula 1,260 na mga araw. At sa mas malaking bahagi ng panahong ito, ang mga saksing ito ng Diyos ay nanatili sa kanyang estado ng kalabuan. Dahil ang kapangyarihan ng kapapahan ay pilit na itinatago ang salita ng Diyos sa mga tao at inilagay nito sa harapan ng mga tao ang mga huwad na mga saksi na sumasalungat sa mga patutuo nito na ang patakaran ng Roma sa ilalim ng isang propesyon na upang ang paggalang sa Biblia ay panatilihin itong nakalock up na hindi kilalang wika at nakatago mula sa maraming mga taon. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang mga saksi ay nanghula, nararamtan na magagaspang na kayo. Ngunit ang ibang kapangyarihan ng hayop na nagmula sa napakalalim na hukay ay bumangon upang maging bukas ang digmaan laban sa salita ng Diyos na parihong espiritu na humimok para imasakir ang alagad ni Jesus na si Bartolome na nagtulak para sa eksena ng revolusyon sa Pransya. At si Jesus noon ay pinahayag na isang impostor at ang sigaw ng mga Pransis ay durugin ang mga mayayaman na ang ibig sabihin ay si Kristo at nagtulak ng isang revolusyon. Ipinagbabawal ng Pransya ang Biblia at ipinagbawal ang mga alagad ni Jesus. May isang pahayag sa mga aklat ng Apokalipsis 6, talatang 4 at may lumabas na isa pang pulang kabayo at ang nakasakay doon ay pinagkaloobang alisin sa lupa ang kapayapaan upang magpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Ang pulang kabayo sa aklat ng Apokalipsis ay ipinakikita ng paghayag na ginagamit ni Satanas ang karahasan upang maisakatuparan ang kanyang mga masasamang gawain. Bakit sinasabi ng talata na ang kapangyarihan noon ay ibinigay sa nakasakay sa kabayong ito at upang kunin ang kapayapaan mula sa lupa? Ang sagot, si Jesus ay ang prinsipe ng kapayapaan. Ngunit sinabi niya sa isang solemning payag ang tungkol sa ibang uri ng kapayapaan. Ayon sa Mateo, Kabanata 10, talatang 34, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa dahil ako ay naparito hindi upang magdala ng kapayapaan ngunit ng isang tabak. Si Kristo ay dumating upang kunin ang kapayapaan sa mundo sapagkat nagdala siya ng espada. Ano ang espada na tinutukoy dito? Ayon sa Efeso 6, talatang 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang tabak ay ang salita ng Diyos na siya ang luma at bagong tipan. Kung bakit tinatawag itong espadang may dalawang talim? Sinabi ni Jesus na hindi ako dumating upang magdala ng kapayapaan ngunit ng isang tabak.
ang Biblia o ang espada ay nagdudulot ng pagkakahati. Dahil marami ang pumiling sumunod kay Kristo at kinasusuklaman ng mga miyembro ng kanilang pamilya. Ito ay maaring bahagi ng pagiging alagad dahil ang pagmamahal sa pamilya ay hindi dapat nahihigit pa sa pagmamahal sa Panginoon. Sapagkat ang tunay na alagad ni Kristo ay kailangang pasanin ang kanyang krus at sundin si Jesus. Hindi tinutukoy dito ni Jesus ang pampulitikang kapayapaan, ngunit sa halip ay ang individual na kapayapaan. Kaya ang taong naniniwala sa tabak na siyang Biblia ay magkakaroon ng kapayapaan. Ang katotohanan tungkol sa pag-uusig, ang tao noong unang panahon ay hindi magiging tanyag kung ikaw ay maging Kristiyano. Alam mo ba na kung ikaw ay maging isang Kristiyano, ito ay lubhang peligrosong dahil hindi ka pwedeng mangangalakal. Kung hindi ka maging maingat at hindi mo mailihim ang iyong relihiyon, maaring itapon sa mga leon o sunugin ng buhay sa amphitheater at mamatay kang pinahihirapan bilang isang pinakamataas na libangan ng mga malaking pulutong ng mga manunood. Ang pagsubok at pag-uusig na dumating sa kanyang mga tagasunod na yaoy mga taong handang talikuran ang lahat para sa katotohanan ay may pagnanais na kanyang maging mga alagad, at habang patuloy ang pag-uusig, ang iglesia ay nanatiling dalisay. Mapapansin mo ba na sa buong kasaysayan, ang tunay ng mga Kristiyano ay siya ang inuusig at ang mga huwad na Kristiyano ay ang mga taga-usig. Si Cain ay ninais na patayin si Abel, hindi dahil sa kanyang kasamaan. Ganon din si Esau, na nais niyang patayin si Jacob. Ang mga kapatid ni Jose, na nais na siya ay patayin. Ito ay bilang katuparan sa Juan 16 talatang 2. Ilalabas kanila sa mga sinagoga. Oo, darating ang panahon na kung sino man ang pumatay sa iyo ay iniisip niya na siya ay gumagawa ng paglilingkod sa Diyos. Sa Mateo Kabanata 10 talatang 21 at 22, sa panahong iyon ay may mga taong ipagkakanulo nila ang kanilang kapatid na upang patayin. Ganon din ang mga ama sa kanilang mga anak at ang mga anak sa kanilang mga magulang. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit kung sino ang nagtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kapag ang unos ng pag-uusig ay dumating sa atin, ang tunay na tupay, alam niya ang tinig ng pastol. Nakikita mo ba ang katotohanan tungkol dito na kinapupuotan ni Satanas ang katotohanan at inuusig ang mga taong naniniwala sa katotohanan? Naranasan ng lahat ng mga apostol ang pag-uusig at ang pagiging martir. Si Mateo dumanas ng pagkamartir sa Ethiopia na pinatay sa pamamagitan ng tabak. Si Marcos ay namatay sa Alexandria sa Ehipto matapos hilahin ng mga kabayo sa mga lansangan hanggang sa siya ay namatay. Si Lucas ay ibinigay sa Grisya bilang resulta ng kanyang napakalaking pangangaral sa Hintil. Si Juan ay humarap sa pagkamartir nang siya ay pinakuluan sa isang malaking kawali ng kumukulong mantika sa panahon ng alon ng pag-uusig sa Roma. Gayunpaman, siya ay mahimalang iniligtas mula sa kamatayan. Si Juan na siyang nasintensyahan na itapon sa napakalungkot na isla ng Patmos. Doon ay isinulat niya ang propetikong aklat ng Apokalipsis. Si Pedro ay ipinako ng pabaliktad sa isang hugis X na cross na ito'y ayon sa tradisyon ng simbahan. Ito ay hiniling niya sa mga nagpapahirap sa kanya dahil sinabi niya na nararamdaman niyang hindi siya karapat-dapat na mamatay sa kaparihong paraan ni Jesus. Si Pablo ay pinahirapan at pagkatapos ay pinugutan ng ulo ng masamang emperador na si Nero sa taong AD 67. Nagtiis si Pablo ng mahabang pagkabilanggo na naging pagkakataong maisulat niya ang maraming mga espitula para sa mga iglesia ng kanyang nabuo sa kabuuang nasasakupan ng imperyo ng Roma. At ang mga liham na ito na ito'y nagturo ng maraming mga pangunahing doktrina ng Kristyanismo na bumuo ng malaking bahagi ng bagong tipan. Bilang mga apostol at mga tagasunod ni Jesus, tayo ay nahaharap sa pinakauling pagsubok para sa mga mananampalataya sa mga huling araw. Ang makadiyos na namumuhay kay Kristo Jesus ay magdurusa ng pag-uusig.
sa kasaysayan na matatagpuan natin sa Daniel Kabanata 1 na sa kabila ng panggigipit mula sa mga korte ng Babylonia, si Daniel ay nananatiling tapat sa Diyos at kanyang tinanggihan ang alak ng Babylonia, at ang naging bunga ng kanyang katapatan ay nagawa niyang bigyang kahulugan ang panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. Ayon sa Daniel Kabanata 2 na ito ay tungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus bilang siya ang bato. Sina Hananias, Azariah at Mishael ay nahaharap sa kamatayan dahil sa usaping pagsamba. Nang si Haring Nebuchadnezzar ay nagtayo ng isang imahi, na ang imahing ito ng Babylonia ay hindi lamang tanda ng hindi masisira at walang hanggang kalikasan ng Babylonia, dahil ang yumukod sa harap ng imahi ay hindi lamang tanda ng katapatan sa kapangyarihan sibil tulad ng paggalang at katapatan sa watawat, dahil ang imahi ay talagang isang relihiyosong simbolo ng katapatan sa Babylonian pantheon. Ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay Kanya kaming ililigtas mula sa naniningas na pugon, at gagawin niya at magagawa niyang ililigtas kami mula sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi, nais naming ipapaalam sa iyo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, at hindi rin kami maglilingkod upang sambahin ang larawang ginto na iyong itinayo. Sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan na kinokontrol ng paganismo ng kapapahan na sinisimboluhan sa propesiya bilang ang dragon at ang malaliliyopardong hayop, si Satanas sa loob ng maraming siglo ay winasak ang mga tapat na mga saksi ng Diyos, kaya mayroong pagpasa ng baton mula sa dragon papunta sa hayop na umahon mula sa dagat patungo sa hayop na nagmula sa lupa. Kaya sinasabi sa atin na ang lahat ng gagawin nitong hayop na nagmula sa lupa ay magagawa sa pamamagitan ng presensya ng unang hayop. Ang hayop na nagmula sa lupa, ang Estados Unidos ng Amerika, ay tutulungan nito ang hayop na umahon mula sa dagat na siyang kapapahan na mabawi nito ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbabagsak sa tatlong pader na pumipigil sa pagpapasya na magawa nitong pagharian ang mundo. Una, ang pader sa pagitan ng mga Protestante at mga Katoliko. Ang pangalawang pader ay ang nasa pagitan ng simbahan at estado, at ang ikatlong pader ay ang nasa pagitan ng Katolisismo at sirkular na makamundong pag-iisip. Pamumunuan ng kapapahan sa ilalim nito ang pagsamba sa pamamagitan ng sistema na ginawa niya sa mga nakaraang mga panahon na milyon ang pinag-uusig at pinagpapapatay na gumawa ng ganitong klase ng pamahalaan, ang imahe ng simbahan at estadong anyo ng pamahalaan na ang mga tuntunin ay pinamumunuan ng kapapahan. At ito ay ang eksakto na kung ano ang gagawin ng Estados Unidos ng Amerika. Ngayon, karamihan sa mga Kristiyano ay tinitingnan ang mga nangyayari sa gitnang silangan para sa katuparan ng mga propesiya mula sa Biblia na ito ay may malaking papel na nakatago sa ating mga paningin. Ngunit sa katotohanan, ang buong mundo ay namangha sa kapapahan. Ang mga dakilang pinuno ng Protestante ay pumipila na upang pumunta sa Vatican, gaya ni Tony Palmer, Joel Austin, James Robinson, Geoff Thornycliffe, and Kenneth Copeland, at silang lahat ay nangako ng katapatan sa Papa. Ang mundo ng Protestante ay tinalikuran ang malinaw na mga argumento sa banal na kasulatan sa pagtatanggol sa mga kautusan ng Diyos. Nais nilang pigilan ang mga bibig ng mga mananampalataya na kaya sila ibagsak sa pamamagitan ng Biblia. Kaibigan, hindi natin kayang iantala ang mga bagay na ito sa propesiya, dahil ang lahat ng mga salita ng mga propesiya ng Biblia ay darating na magkakasama at silang nagsasama sa interseksyon ng mga pulang ilaw na kumikislap, nagsisirena ng mga ilaw at mga tanda na huminto na, nagsasabing kami may mayroon na lamang, ngunit ilang sandali ang natitira na oras sa pangwakas ng mga eksena ng kasaysayan ng daigdig. Ang kagustuhan ng mga dignitaryo ng simbahan at estado ay magkaisa sa suhulan na hikayatin o pilitin ang lahat ng mga klase ng mga tao na upang igalang ang huwad na Sabat na siyang linggo. Ito na ang propesiya na malaking pag-uusig na paparating na. Naniniwala ako na ang Diyos ay may mga tapat na mga Kristiyano na lumalakad sa bawat denominasyon na nakakalat sa buong mundo.
Ngunit ang mga oras ng pagsara ng kasaysayan ng mundo ay malapit na at hindi nais ng Diyos na ang lahat ay mapahamak kundi ang makamtan ang buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, dahil ang panahon ay malapit na, tayo ay bumangon at magsisi. Tumingala ka sa langit dahil ang iyong kaligtasan ay malapit na. Hanggang sa muli kaibigan, ito si Elder Vincent Nepomuceno na laging nagsasabi na pag-aralan natin ang mga katotohanan mula sa Biblia dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo mula sa kasalanan.